Okay, magsitayo ang lahat para sa panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Manalangin. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Sa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para sa amin. Bigyan mo kami ng pagkain sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Gaya ng pagkatawad namin sa kasala sa amin. Pagkawag mo kami ng may dulo sa puso. At iadya mo kami sa lahat ng sasamahan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Magandang hapon sa lahat. Magandang hapon po, Binibining Jonathan. So, bago kayong umupo, pag-ilipin ko naman yung mga kagamitan, hindi kami nado sa ating nakayo. Nanay na inyong mga upuan. Okay, thank you. Maaari na kayo. Salamat po. So, ngayon, bago tayo nalako sa ating talakayan, babasahin ko muna ang ating patakaran para sa ating tatalakayan ngayon o sa ating klase. No? Una, ay ang timong pagilaho. Magtaas ng kamay bago magsalita. So, ayaw ko nang magsasalita kayo ng sabay-sabay. So, gusto ko na taas ang kamay bago magsalita. Yakapin ang magalang, igalang ang guro at kaklase. Oras ay pakalagahan. Oras na. At maging handa kayo para sa ating talakayan. Sumunod sa ating tumutulungin, panatilihin ang kaayusan at disiplina. So, bago tayo tutungo sa ating tatalakayin, I will check your attendance first, okay? So, please, pag tinawag yung agaliado mo, sabihin nyo tama if correct yung pagka-pronounce ko. Pero pag hindi, correct na ako, okay? Naintindihan? Opo. So, Apollonia. Apollonia, okay? Desamparado? Mali. Ano? Isang parado. Parado? Isang parado. Chavale. Tama. Tama. Lote. Isem. Nagora. Tama. Latras. Tama. Rivera. Tama. Ungab. Tama. Alvin. Tama. Almirante. Tama. Arak. Tama. Paloma. Bingin. Tama. Pitonan. Turunan. Pitonan. Kalamba. Tama. Carleno. Cardino. Cardino. Soso. Wala? Disto. Tama. Inanyora. Wala. Gokon. Hermosilya. Hayagan. Tama. Labastida. Lagura. Tama. Landero. Tama. Lopez. Mercader. Migueliel. Morelio. Tama. Palapos. Tama. Podador. Tama. Ihaga. Keno. Inyo. Suarez. Tama. Sumabal. Sumabal. Dapat. Okay. So, merong iba na wala na. So, balikan muna natin ang tinalakay natin kahapon. Anong ang paksa na tinalakay natin kahapon? 3! Okay, 5! Ano ang tinalakay natin kahapon? Paksa lang. Paksa ang tinalakay natin kahapon. Okay, magaling yung pagbabaw. So ngayon, meron tayong gagawin.
bakit? Yes, ikaw. Okay, go. Kay Juan, if mugot ka, dapat nanaa siya yung skills na required para may Juan ka. Anak na role. Okay, so dapat naman na. So, mas dapat siya, di po describe siya ay famous or artista, but alam natin na wala naman siyang kakayahan, di ba? So, next. May plano at gawa, hindi lang pangako at salita. Two! One! You! Okay, may plano at gawa, hindi lang pangako. Sa totohanan o kabulastugan? Katotohanan. So, we should put in mind na pag tayo ay boboto, dapat mayroon siyang gawa or mayroon siyang mga plano, hindi lang puro plataforma or like mga storya lang, salita lang, pero wala namang gawa. Di ba? Correct? Yes. Yes. Pangatlo, pagboto dahil sa utang na loob o dahil sa bigay or vote buying for ikaw. Kabulas? So, hindi pa binibigyan ka ng pera or something na para, ano lang, bibilin yung boto mo, siya na yung bobotohin. Diba? Dapat i-keep sa atong mind na yes, deserving or dapat. No, hindi lang di po binibigyan ka ng pera, di po binibigyan ka ng mga kahit ano, ay siya na yung bubutohin mo na. Alam mo naman na hindi ka naman dapat. Diba? At knowing last na vote buying, alam niyo ba na mayroong lugar dito sa Bohol na wala talagang vote buying ng ano? Ano? Dawis? Ang ibawalis, yeah, sa ano daw, mga section. I don't know if you know that. But actually, nakalimot ko, if asa to siya, basta na vote buying. So dapat aplikado ito sa lahat ng lugar para pantay at malaya tayo ang bumoto sa gusto namin na wala kapalit na bayan o pera. So ngayon, tutungan na tayo sa talagayan. Meron ako litrato. Ano ang inyong napapansin sa mga larawan? One! Ikaw. Ano ang inyong napapansin sa larawan? Ikaw. Happiness. Happiness? May happiness ba dyan? Pagdusa lang. Pagdudusa? Ikaw. Ikaw, laro? Barangay Assembly. Yes. So, meron Barangay Assembly, program, pagpahanap, yung una, basura. Oo, tama. Mga tambak ng basura. So, may ganito ba sa inyong komunidad? 3, 4, you. Ay, sila din ang kapit. Ikaw.
kuwan ba to? Basta niya issue siya na kaya siya kuwan karon na doon atong nikalat na picture or something statement na adline ni deliver o malintatasihan sa police. So ngayon, bago natin yung tatalakayin, basahin niyo muna ang ating layunin. Naunawaan ang kahulugan at kahalagahan ng pagkilahok sa mga isyu at sa ating panlipunan at pamilya. Next. Nakagawa ng malikhaing slogan bilang pangkat na nagpapakita ng aktibong pagkilahok sa isang mabiling isyu. Pangatlo. Naipapakita ang pagpapahalaga sa pagiging responsable, mga manuri at aktibong mamamayan sa pamamagitan ng kooperasyon sa pangkatang gawain. So, meron na kayong idea, no, base sa ating layunin kung ano ang ating gagawin ngayon. So, ngayon, hahatiin ko kayo sa tatlong grupo. So, ito yung una, pangalawa, at pangatlo. Okay? Ang gagawin nyo ay pipili kayo ng isang issue, panlipunan o pangkamayanan. So, maraming issue, no? We have discrimination, mga pagbabara, mga basura, gaya ng sa larawan, no? Corruption, at marami pa iba. So, kayo ang pumili ng isang issue. At sa 5 minutos, sasagutan nyo ang mga kabayan ng tanong. Ano ang issue niyong napili? Ano ang sanhi at epekto nito? Paano makikilahok ang kabataan sa pagtukas nito? So, isa o dalawa sa miyembro ang magbabahagi sa loob lamang ng 3 minuto. So, ang timer ito para hindi makuha ng wrong time. So, yeah, for 5 minutes is mag-work mo sa inyong issues at the dito. So, you may start now. Yeah, come on. Thank you, but make sure na hindi mo lang pas na 3 minuto, okay?
Okay, tapos na ba ang lahat? Okay, everyone, please put down. So, sa nabiling mga miyembro na paparayan sa kanila, nabiling issue, ito kayo sa harapan. Again, 3 minuto lang ha. Para sa pagpaparayan ng Hana mo naman sir yan ang sumamalot galing ako sa ulo. Ang aming issue na nakuha o ang aming hinihin na gusto namin sundan ay ang basura sa mga kalsada. Issue ito na nakikita natin sa Pilipinas, sa ating bayan at sa ating mga komunidad. Ang sabihin nito ay ang mga tao ay hindi marunong magtapon ng basura. Walang tamang maiisip na kunin ang basura sa mga kalsada o kaya hindi nila naiisip na malaki ang epekto ng basura na kanilang itinatapon. Nagdudulot ito ng pagbabaha at mga sakit, katulad ng dengue, malaria, at kung ano-ano pa. Sobrang pagbaha na nakakabara sa mga drainage sa ating mga kalsada. At ang pinakamalaking epekto ito ay ang pagkamatay dahil sa mga baha o mga flash flood dahil sa tulot talaga ng basura na nakaklog sa ating mga drainage. Ang aming maipresenta na solusyon na kami, mga kabataan, ay makikilahok ay kami sa pamamagitan ng kilahok sa mga clean-up drive ng aming barangay o kaya sa mga school organizations. Kunin na basura na nakikita kahit hindi sa iyo. Sa nakikita namin sa kalsada ay kahit na hindi sa aming basura yon, pupulitin pa rin namin. Huwag magtapon upang hindi tumulad sa iyo o sa amin ang ibang kabataan at tao na nakakita sa iyong ginawa. Kaya
Wala? Wala mga activity. Wala kayong activity sa inyong mga komunidad. Meron so, kayo ba ay sumali sa or nakikilahok sa pag-clean up drive? Yes, dapat lang para maiwasan natin ang magkasakit, magkabaka, kahit ano pang mga epekto na hindi makakabuti sa atin. Okay? Naintindihan ba? Yes! Yes! So, next group will be the pangalawa. Allergy. So, your time starts now. Magandang hapon sa inyo lahat. Magandang hapon sa iyo, Ma'am Shwayne. Kami nga pala ang podcast dalawa. At ang issue na napili namin ay... Ang issue na pili namin sa isang kalipunan ay corruption. So, ano ang sanhi at epekto nito? Ang sanhi, una, hindi maayos na pagboto ng mga mamamayan. Kaya kanang saligkay, kanang bilado sila nagboto, hindi kaya na. Pangalawa, iniisip lang nila ang kanilang kapakanan at sariling interes. Kaya, pangatlo, ang mga tao ay hindi na natututo at patuloy pa rin na nauulit ang nangyari doon dahil sa pagmamula ng mga politiko sa masa. Kaya, ang mga bunga naman ito ay Mga bunga nito ay ghost project. Mga proyektong hindi natapos, hindi maganda ang pagkakagawa. Sobrang nag-ito sa katokeng stage. Kaya ang sunod ay hindi nagamit ng mga maayos ang mga taxes. So ang mga taxes kay murakot nila ba? Patuloy na nagturo sa mga mamamayan. Ninanakaw ang kinabukasan ng kabataan. Pagkikwa ang inaanggap child labor. Paano makikilahok ang mga kabataan? Matalinong pagboto mula sa mga mababang sitwasyon kagaya ng paaralan o barangay vote white. Pagiging mula sa nangyayari sa lipunan at pakikibaka sa matalinong paraan. So, dili kaya ang dapat need to see that they are pag-educate sa iba at pagbahagi ng kanilang kaalaman, lalo na sa mga batang maaaring nang bumoto. At sa education, lahat po na bumoto ay tarong meron, ligtas ang lipunan. Alamin ang background ng mga politiko, so dili na kay natagal pinagbataan na akala bumoto na. So, maging bahagi ng magbabago dahil ang kabataan pag-asa na sa bayan mo naging hindi mo kalitan mga kita ang future sa bayan mo. Bumoto na maayos upang ang buhay ay umunlad. No? So, yeah. Namin generado mo, so dapat kung vote wisely para if aware ka nga, siya is part sa corruption or nano mo yung idea nga, corrupt na siya, so atong iwasan kay mga proyekto is walang mahuman, walang improvement kuhan sa komunidad, di ba? So, dapat ba na itong ang iboto sila kasi walang improvement? If mabalik na ganit sila ang dagan? No. So, yeah, we need to vote wisely. Para, if na yung corruption, knowing na corrupt na siya, then hindi na siya makabuhat sa nagbangkay. Ano ba siya gibuhay? No? So, about corruption. Next is pangkat. Magandang hapon sa ating lahat. Ako nga pala si Binibini Hope Angel or Albita, ang tagal report ng pangkat. Tatlo. At ngayon ay represent ako sa inyo ang aming napiling issue sa aming komunidad o pamayanan at paano nga ba kami ng mga kabataan makakatulong sa pagbibigay solusyon dito. So ang napili naming issue ay pagkalat-kalat ng mga basura. Bakit nga ba ito ang napili naming issue sa marami-raming issue na hinaharap ng ating lipunan? Ang pagkalat-kalat na basura ay hindi lamang nakaka-apekto sa ating kalusugan, ngunit
Nagkaka-epekto din ito sa ating pagiging komportable sa ating mga bahay o houses. Ano nga ba ang sanhi ng pakalat-kalat na basura? Ang mga sanhi nito ay ang pagiging irresponsable ng mga mamamayan o mga kapwa sa komunidad, walang proper waste segregation, walang disiplina, at hindi epektibo ang mga implementasyon ng mga batas. So, kahit na meron ng mga batas na sinasagawa ang ating mga namumuno, may ibang mga tao talaga na hindi nadadala. Kumbaga, hindi sila natatakot sa batas dahil iniisip nila na hindi naman ito kabigatan. Ang epekto ng kakalat-kalat ng mga basura, pagbara ng mga daluyan ng tubig, so alam naman natin na ang mga pakalat-kalat na basura ay nagre-resulta ng pagbara ng ating mga drainage system o mga kanal. Matinding pagbaha, yun din ang magiging resulta nito. Pagkasira ng kaligtasan, karagatan, kagubatan at iba pa. So yun ang mga epekto ng mga pakalat-kalat na basura at pagiging irresponsable natin sa pagtatapon ng ating basura. Ngayon, paano nga ba namin mga kabataan masusolusyonan ang problemang ito? Una, sa pamamagitan ng aktibong pakikilahok sa mga organisasyong pangkalinisan. So kagaya ng pakikilahok sa mga organisasyong YESO, katulad dito sa Paralan, alam natin na ang YESO, isa yung organisasyon na may kinalaman sa ating kalinisan, sa paglilinis, sa pagre-recycle ng ating mga basura. Pagiging responsable, kailangan natin na meron tayong pagkukusa na tayo mismo, hindi natin tinatapon ng ating mga basura kung saan-saan. Pagtatag ng schedule sa pagkalahakang paglilinis. Ngayon, hindi ko alam kung meron na bang mga karaniwang implementasyon na ganito, pero maganda sana kung makakabuo tayo ng isang schedule na ang maglilinis ng ating komunidad ay tayong lahat. As to one, kung may pagkakaisa tayo na maglinis. Pagsasagawa ng symposium, sa pamamagitan ng symposium, maipapasa natin o mabibigyan din natin ng kaalaman ng ibang mga kabataan o kasapi sa komunidad sa mga epekto at mga benepisyo ng paglilinis ng kapaligiran. Pagkikilahok sa mga katimpala o magsasagawa tungkol sa reduce, reuse, recycle. Okay, thank you. So, kagaya sa pangkabot binabanggit nila na ang pakalat-kalat sa mga basura. So, ito ay dahil sa pagiging tamad, irresponsable sa pagtapon ng basura, pag-segregate ng mga basura, So, it can cause, again, pagbabaha. So, gaya ng sinabi nila, gagawa sila ng symposium para ma-aware ang mga kabataan ng mga mamamayan na dapat iwasan ang pagtatapon o pagkalat ng mga basura. So, ngayon, meron akong tatlong tanong. So, bakit mahalaga ang pagkikilahok ng mamamayan sa komunidad? 3, 4, 5, 6, 1, 2, 1. You. Bakit mahalaga ang pagkikilahok ng mamamayan sa komunidad? Parang mo. Bakit mahalaga? Grabe na, so, gaya na sinabi niya, so, if kita na makikilahok, makikiisa, so, may kabuting kalabasan, So, napakinggan ng boses at pangangailangan ng bawat isa. Nakakatulong sa pag-resolve ng mga problema sa komunidad at nagkakaroon ng pagkakaisa at kaayusan. So, dapat tayong mamamayan ay makilahok para maranasan ang pagkikaisa at kaayusan at tayo ay ligtas sa komunidad na walang mga issue na maranasan natin, di ba? So ngayon, ano ang maaaring mangyari kung walang pakikilahok ang mga tao? 6. Ikaw. Para sa'yo, ano maaaring mangyari kung walang pakikilahok ang mga tao? Kung walang pakikilahok ang mga tao, maaaring mabagal ang proseso sa pagbabago ng ating paligiran at
No, na ako ma'am. Okay, ito na lang. One against the world or all against the world para sa kabutihan ng ating bayan. Magkakaroon na ng tinig o lalala ang mga suliranin ng mga isyu. So, gaya na lang ng basura o pagbaha, magiging magulo at hindi optimisado ang komunidad at mawawala ang pagiging pagpuntayan at malasakit sa isa't isa. So, gusto ba mo class na mo nga na inyong maranasan or sitwasyon na inyong mabungak sa katulad doon? So, sa mga atong buhaton, no? Dapat tayo ay magilako. So ngayon, paano nakakatulong ang simple pagsunod sa batas at alituntunin? 3. Ikaw, Carlos. Para sa'yo, paano naka-orange? Paano nakakatulong ang simple pagsunod sa batas at alituntunin? Yes, ikaw mapaulat. So, mapapanatili ang kapayapaan at disiplina. So, naiiwasan ang problema at gulo. Magiging maayos at likas ng komunidad. So, para ma-experience na ito na or ma-achieve na ito na, so, we need to magkikilako or sumunod sa batas. So, ngayon, we need to work hard or remember na ang pagkinilaw sa mga isyu at usaping kalimunan at pamamayanan ay natutulungang aktibong pakikisa ng mamamayan sa pagtubol sa mga suliranin ng lipunan. So bilang mga kabataan, maaari tayo magkilahok sa pamamagitan ng pakibasa, Pakikisa sa mga programa ng barangay. pangalawa, Pagsunod sa batas at alituntunin. pangatlo, Responsableng pagpapahayag ng opinyon. at Paghahanda sa pagiging responsableng botante sa tamang edad. okay, so kung here na lang sa tamang edad and then paano mo sa mubukar, so dapat i-apply to matalinong pag-utos. Dapat responsable ka sa isip na karapat-dapat nga ba siyang ibubuto or sabay? Hindi. So dapat ilalali muna natin, no? Then, magsunod sa batas at responsable sa pagpapahayag ng mga opinion. So ngayon, gagawa kayo ng slogan para sa pagbabago. So mag-iisip ng isang slogan na nagpapakita na mahirap pagkikilahok sa mga isyong lipunan o pamamayanan. Halimbawa ng slogan, basura mo, panagutan mo. Short ang good siya, panagutan. No? So, for our lyrics, nilalaman, malinaw at nakabuluhan ng mensahe, kaugnayan sa isyu, lubos na komentaro sa isyong panlipunan. Pagkamalikain, original at kapansin-pansin, kalinawan at kaiklian, pero malinaw at madaling tandaan. Meron ito sa magbabasa, lukhang nakakainganyo at nakakatayang video. So, bibigyan ko kayo ng 10 minuto para sumawa ng slogan. Bantaker ba? No, hindi. Individual. Wala ko ba? As in, one whole na lang. Individual. Again, binigyan ko tayo ng 10 minuto. Yes. Pagkamalikain, inusulogin sa ano. Nilalaman, kaugnayan sa isyu, pagkamalikain, kalinawan at kagian, invento sa pagbabasa.
Simulan mo, red friends and family. 3 minutes lang. Kaya nang ganyan ha. Hindi na mo si topic. Ano yellow? Sige naman eh. Pwede mo to. Ganaan ka. Ikaw na show your time. Sige lang. Winner up. Pagpilan mo. Ha? Eraser, guys. Amoy violet classmate. Stand up 5 minutes. Muna na last ha. Make sure 5 minutes ako. MJ, parang ko sa red. Huwag kalimutang lagyan ng pangalan at saka shot ha. Kasi mapasa na niyo. Mabuha ko. Agnak. Kasi nahiya. Ha?
anti-corruption. Dennis. Kamu si green na dark green, Dennis. Sorry, ang helicopter ba dito tayo, no? Green, Dennis. Aw, thank you so much, Ma'am Mary. I have your nasa patakaran? Wala prepare Ay, oras? Basura, Mila. One. Okay ka? Yes, ma'am. Alright. Everyone. Pagkasa sa takan ng taas na. One. Huwag kalimutan na. Okay, so nakatapos na. Okay na po, replace na sa... Yes. Para natawag mo kayo. Babas na lang po. Okay, so for malalaman natin kung meron nga ba kayong natutunan, no? So magbigay ng tatlong natutunan sa aralin. Sa aralin tungkol sa pagkilahok at halagang demokrasya. So isusulat nyo sa maliit na papel o post-it at ililipit sa wafer sa board. So, yeah. Meron akong nilagay na Pilipinos, ha? Yes, patilagyan yung pangalan ng section. Okay, so magbigay ng tatlong natutunan sa aralin tungkol sa pagkilahok at halagang demokrasya. So, isulat ito sa maliit na papel. So, meron akong provide. Tingin ko lang dito sa structure. So, kung mawan na o isuat, ay din na mo clear sa board. Yes. Again, wag kami
I get to use Ikaw magaling ako. So, natapos na sa slogan ay nasa I love that song. cute pa manalin. Kanya ka lang, yung chocolate niya lang. And, Wala ko yung isa. slogan, Card. tutoy. Ayaw mo yan, ang babies. Grabe consideration at hindi na kayo dapat 10 minutes already. Ayaw mo yan. Sorry po. Sorry po. Sorry po, David. Sorry na po. Naite. Pero po kayo sa ako. Jeez. Ayaw mo yan. Ayaw mo yan. Please. Wala rin. Ay, nahoy. Dapat na change. Ayaw mo yan. Mga witness. Sabi. Oh, sabi. Wala rin. Itaas ang mga kamay sa slogan ko. Dalawa na, kaya pa. Over there. Ma'am, kilig mo yung English sa hulugan. No.
What is slogan?